O ito na mga kadonatics, grabe ngayon, galit na yung mga tao. Kasi ngayon yung sona ni Marcos Jr. at ewan ko mga kadonatics kung mayroon ba siyang masasabi kasi for me, wala talaga siyang nagawa. Kaya nagpa-plastika na lang tayo ngayon mga kadonatics. At pansinin nyo dito yung mga nagrarally mga kadonatics. Nako, halos mga teenagers or nasa 20s. Kasi nga naman mga kadonatics, alam na ng mga tao ngayon, alam na ng kabataan ang nangyayari sa bansa. Lubog na tayo sa korupsyon. Kaya eto mga kadonatics, lumalabas na sila. Gusto nilang pananagutin si Marcos Jr. Eto mga kadonatics, panoorin natin yung video. Of course, nakahanda si Marcos Jr. mga kadonatics. Ayan ang mga bumbero. Dapat na talagang panagutin yung gobyerno mga kadonatics. Dahil sa mga ginagawa nila, hindi lang sa mga Dutertes, kundi sa buong bansa talaga. Kaya eto, masasabi ko dito mga kadonatics, hindi lahat mga supporters ng Duterte siguro dito. Pero lumalabas na sila mga kadonatics. Ganyan kagalit yung mga tao ngayon. Grabe oh. Singilin daw si Marcos Jr. Tingnan mo naman, halos mga kabataan mga kadonatics, ang saya-saya naman, di ba? Ito yung mga klaseng kabataan mga kadonatics, ang pag-asa ng bayan, hindi yung mga magnanakaw. Ay nako naman, yung mga criminal rapists, nako. Sa kanyang kasalanan sa mga kayang Pilipino, kaya mga kababayan ngayon, magpapatuloy po tayo. Ayan o. Yan yung effigy ni Marcos Jr. mga kadonatics na sinunog nila at binungba ng bumbero. Again, sa sinabi ko mga kadonatics, hindi lahat mga supporters ng Duterte dito. Ang gusto ko lang, dahil updated na sila sa mga nangyayari ngayon, hindi na sila magpapaawat. Sino yan? Si Marcos Jr. So, yeah. Dapat maalarma na yung gobyerno nito. Kasi mga kadonatics, hindi man natin mapaalis si Marcos Jr. Technically, pwede nating paalisin mga kadonatics through peaceful rally. Dapat talagang ma-evict na si Marcos Jr. kasi grabe. Natatandaan niyo yung statement niya sa baha mga kadonatics. If isa kang matinong leader, hindi mo sasabihin yung normal lang ang nangyayari ngayon. Hindi mo sasabihin na normal yung baha na umaabot na sa 3rd floor. How can you even think of that? Di ba? Grabe talaga mga kadonatics. At eto, naglabasan na din ang mga demonyita mga kadonatics. Ang simbahan, hindi na mapakali dahil na-dismiss yung
kaso ni Inday Sara Duterte, mga kadonatics, which is good news for us, Dutertes. Good news talaga sa atin. Ang saya-saya, mga kadonatics. But it doesn't mean na safe na si Inday Sara Duterte. We still keep on praying. But we still keep on praying, mga kadonatics, kasi it's just a 1-year ban. So, after a year, mga kadonatics, magpa-file na naman yan sila ng another impeachment case. Ganyan yung mga gahaman, yung mga tao ngayon sa gobyerno, mga kadonatics. Ayaw nilang tigilan yung mga Duterte kasi napakalakas ni Inday Sara ngayon. Majority ngayon sa tao, mga kadonatics, nakasuporta sa mga Duterte. Kaya naalarma na ang mga bungok. Eto, nagsalita na ang church. Church, ewan ko ba kung bakit nakikialam to sa nangyayari ngayon sa politika. Di ba pwedeng mag-neutral na lang sila, mga kadonatics? Eto, panoorin natin itong wolf na to with sheep clothing. Singdilim po ng panahon ngayong gabi at ng mga nagdaang araw ang ating nakita, nadinig at naranasan mismo sa Supreme Court. Akala natin nang nakulong si Duterte, uusad na po ang ating inaasam na katarungan. Katarungan talaga. Sarap talaga sampakin, mga kadonatics, no? Ay, nako. Hindi. Tuloy ang panonokhang. Noong panahon ni Jesus, merong nako. It's blasphemy, mga kadonatics, na inuugnay mo yung nangyayari ngayon sa mga Duterte sa panahon ni Jesus. Grabe talaga, mga kadonatics. This is the kind of church that you are following. Sa mga Roman Catholic dyan. Mga kadonatics, nako, you have to think twice kung ganito yung leader niyo. Kasi walang maidudulot na maganda ito sa iyong religion. Dalawang disipulo, isa ang Judas. Pero ngayong panahong ito, nakita natin ngayong araw na to na mas madami na ang nanghuhudas. Hinudas ang katarungan, hinudas ang katotohanan at patuloy ipinapagkait sa mamamayang Pilipino ang katotohanan. Mga kapatid, si Sara Duterte ay dapat pa rin panagutin. Hindi inabolish at hindi tinanggal ang impeachment. Tineknikal. Kaya tayo mga mamamayan, tayong nananampalataya, tayo na nasa laylayan at naniniwala na aayos ang Pilipinas, tayo po ang inaasahang kumilos. Can you imagine, mga kadonatics, inanyayahan pa tayo para kumilos. Dinadamay tayo, mga kadonatics, sa kademonyuhan ng paring ito. Panagutin natin siya sa mga salaping nawala. Panagutin natin siya sa confidential funds at sa DepEd. Panagutin natin siya sa mga pera na nakamkam kasama ng kanyang kaisipang hindi nararapat bilang isang vice-presidente. Ituloy po natin kahit madami bumabatikos. Ituloy natin ang laban. Hindi po usaping politika ito. Usaping katotohanan, usaping morality, usaping justice and peace ito. Kaya naririto dapat ang simbahan. Hindi nakikialam, makikilahok sa gitna. Hindi na nakikialam, mga kadonatics, pero grabe yung pakialam ngayon ng simbahan. At eto, halos araw-araw, tumatakol dahil sa nangyayari sa politika. Tapos hindi nakikialam. Paugok talaga ng paring ito, mga kadonatics. Mas maganda pa reputasyon ni Pontius Pilate, mga kadonatics. Bakit? Dahil naging neutral pa siya, mga kadonatics. Ayaw niya i-crucify si Jesus Christ during that time. Pero yung mga leaders ng church, mga kadonatics, religious group, sila pa yung tumatakol na i-crucify ang Panginoon. Ito yung klaseng mga tao ngayon, mga kadonatics. Itong mga leaders ngayon, mga kadonatics, itong mga religious group, ito yung mga modern Pharisees, Sadducees, at mga Sanhedrins. Kasi yun yung mga groups, mga kadonatics, na gusto talagang i-crucify si Jesus Christ. Sapagkat ito ang turo ni Jesus, ito ang nakasaad sa Ebanghelyo. Ipagtanggol ang katotohanan, ipagbunyi ang demokrasya at katarungan.
tama na, sobra na. Kung tayo magbubuklod, simbahan, mamamayan, maralita, meron pong magandang bukas pa na maaring asahan. Ay, nako, nakakairita talaga mga kadunatics, nakakagalit. Can you imagine using the name of Jesus Christ para sa paninira sa isang hinalal na tao mga kadunatics? Grabe talaga, di ba? Ito yung, ay nako, totoo nga mga kadunatics, in the last days we will see wolves with sheep clothing. And of course, ang sabi ng Biblia mga kadunatics, many are casting evils using my names. Many are calling my names, mga kadunatics, using God's name, mga kadunatics, for casting out evils, but they will not see the kingdom of God. Ito yung mga taong to, mga kadunatics. I'm not judging, but you can see their actions. Thank you so much, and God bless you, mga kadunatics. Ingat palagi. Please comment down below. Subscribe. Bye-bye.